Tawagin na natin ang 2024 Annual Incentive Trip to Siargao Qualifiers. Unahin ko na po ito, bongga to, Broker Arman Cruz, really collecting a working couple seller for the past 4 years as the Caroline Palermo, the super energetic leader in as the Alice Rosero, consistent top seller of mid and high-end properties, leading Team Chicago. And next, SM Rod Caco, ang napakasipag and future sales director of Team Jerusalem. And of course, down to our two rookies, JSP John Revilla and JSP Nicolas PCP. And wait, there's more. Diba sabi nga ni Broker Richard kanina, sila, as of the moment, sila ang top seller this 2020. Isa pa, palakpakan naman natin sila. Ayan. So sit down and relax din muna kayo dyan. Ang ating mga panelists, ayun po, diba may paganyan tayong background. Ayan, so kami naman po ni Broker Pao, ang host muna ngayon. Papahingayin muna natin, nasa ng power couple. Ayan. Pahingayin muna natin ang power couple, Mama Beck and Papa Zel. Wait, hindi ko makita. Ayan, pahinga po muna kayo dyan. Ita-train namin kung paano nyo ginagawa. Mahirap to. Mahirap yung ginagawa ng ating Papa Zel and Mama Beck. Ayun, diba? Boya punta in the house. Yo. Alright, so basahin ko lang po ang ating mechanics. Ayan, so ang ating gagawin ay bunutan, question and answer natin ang peg today. So meron po kaming questions dito, nasa container. Pakita natin yung questions. Ayan po. Tapos bubunot ang ating panelists, isa-isa lang. So for example, Broker Arman bubunot siya. Kami ang magbabasa ng tanong. And then sasagutin po nila. Kapag may question na answerable lang in one sentence or maiksi lang, yung katabi niya sasagot din dun sa question. Tapos, kapag naubos itong questions na to, ang ating audience naman ang magtatanong. Any question? Love life? Okay, pwede yan. Ano ba? Commission? Joke lang. Pero any question po. So, makinig tayo mabuti, dear audience, Weiler family, kasi wag na lang natin ulitin yung natanong na kanina. Diba? Maiba naman. Pupunta kami sa likod, sa gitna, sa harap, kung sino yung magtatanong. Okay po ba? Excited po ba? Okay, simulan na natin to. Broker pa. Ayan. Alright, mukhang ready na po yung ating system. Kinakabahan nila. Okay, umpisahan po kay Broker Arman. Ayan, pero tayo, Broker Arman muna. Ayan, pero tayo ang magbabasa. Alright. First time natin itong gagawin ng ganito, ah. Ayan, grabe. Para exam. Para exam, ah. Ba yan? Ikaw. Okay, go. Hindi compatible. Ang unang question. Anong preparation ang ginagawa mo every time may tripping ka or meet up with clients that leads to sales reservation? In 2 minutes, meron naman tayong prompter dito or nasan po ang ating physical prompter. Wow. May prompter? Ano ulit? Sorry. Okay. Buying time ako, buying time. Anong preparation ang ginagawa mo every time may tripping ka or meet up with a client that leads to sales reservation? Preparation. Anong klaseng preparation yung tinutukoy natin? Kasi maraming klaseng preparation. So, sa akin, either piniprepare ko yung client or yung sarili mo, di ba? Dalawa lang yan, no? So, syempre, in terms of preparation sa self, nire-review ko yung project. Dati, nung nagsistart ako, lalo na pag hindi ko alam yung project, pupuntahan ko siya a week advance, 2 weeks advance. Tapos nagtatanong sa coordinator. Hello. Ayan. So pupunta ako in advance para lang mag-ikot, tapos tumingin. Tapos yung inventory, sinisilip ko siya. Hinahanap ko kung ano yung pwede kong i-offer dun sa client ko na ibibenta ko sa kanya. Ngayon, pag nalaman ko na yun, ang ginagawa ko naman, pupunta ako sa client ko. So yun yung preparation ko sa sarili ko. Ngayon yung client ko, piniprepare ko din siya na
indirectly, kasi may liga pa dun sa ano yung indirect na pagsabi na bibili ka sa akin, no? Gusto naman natin. Sorry, wait lang. Last na, patapos na. Piniprepare ko yun yung client. So ngayon, pinapahapyawan ko na ako sa kanya kung ano yung mga ipupush kong projects. At sinasabi ko rin kung ano yung dapat nang dalhin. Kasi two-way yan eh. Dapat prepared ka, pero dapat si client prepared din pagdating niya. Bakit? Kasi pag ikaw prepared, ready ka mag-reserve, pero siya hindi siya ready mag-reserve, o di parang pointless din yung preparation mo. So, ang preparation ko for sa akin is dapat two ways. Sa sarili mo at the same time, sa kliyente mo. Kasama na rin doon yung sa preparation isa. Nagpapagupit ng ayos, inaayos yung suot, di ba? Nagpapaplansya ka ng damit, naliligo, di ba? Tututrush. Yes. Okay, palangkuhan natin yung... Hello. Yan. Grabe. Unang question ba? May natutunan? So, yung iba, so yun pala yung preparation ni Broker Armand. Kaya siya top was seller for the past 4 years. Okay, second. Okay, dito naman ako sa... Wow, hinati. Ngayon ko lang napansin. Hati pa lang kababaihan sa kalalakihan. Okay. Next question. Bunot ko. Ang 5 na lang po. Ay, ako pala yung ang question ay, sino sa tingin mo ang pinaka-nakatulong sa'yo, any family member or YesLand member, and paanong way nila ikaw tinulungan to reach your goal? Yes, thank you. Para sa akin, ang pinaka-nakatulong talaga sa akin para ma-reach ko yung goal ko is yung sarili kong team. Team San Diego. Ayan. Kasi sa kanila talaga ako nai-inspire. Kasi naniniwala ako na lahat kami sa team ko, maaabot namin yung pangarap namin. That's why nagsusumikap pa ako lalo para ma-lead sila na pwede pala, kaya pala. So talagang yun yung fuel ko araw-araw na mga gusto sa Team San Diego kasi sila yung family ko at nararamdaman ko na lahat sa Team San Diego ay magiging successful. Thank you. Grabe yun. 1 minute po ba yun para meron pang isa pa? Hindi umabot ng 1 minute, SD Alice. Ayan. Sino? Ulitin ko yung question. Ayan. SD Alice, sino sa tingin mo ang pinaka-nakatulong sa'yo, any family member or YesLand member, and paanong way nila ikaw tinulungan to reach your goal? Sa personally, yung talaga nakatulong sa akin is yung goal ko lagi para sa family ko. And then, yung itong buong YesLand, lahat naman tayo dito, may benta o wala, buong kanina lahat kayo nakaka-inspire sa akin. Yung mga may benta, na-inspire ako na gusto ko ganun din ako. Yung mga walang benta, na-inspire ako magbenta para ma-inspire ko naman sila. Ganda naman mo. Yan, si Broker Paul na po yun. Thank you. Okay, ang question po ay, what is the most memorable sale during sa pag-hit mo ng goal na gusto mong ikwento? Ayun, sa akin lahat naman ng sales ko memorable eh. Pero siguro, yung most memorable yung na-hit ko yung matataas na sales. Kasi para sa akin, very challenging yun eh. Kumbaga yung level ng mga kausap ko doon na client, medyo mas mataas yung standard, mas iba yung confident level na dapat ipakita mo doon. So yun, very challenging sa akin yung mga ganong nasa mid-cost yung price. So kaya most memorable sa akin yun. At the same time, skills level na rin sa akin yun, step up para sa akin, and achievement na rin. Ayan. Ang ganda po nung sinabi niya kay Lloyd. Kasi kahit naman hindi po nag-reserve yung client, pumunta kayo doon, kasi hindi siya nag-reserve. Bawat tripping po, meron po tayong matututunan. Tama po ba? Kahit hindi nag-reserve, may lesson learned. Yes! Thank you, SM Rod, for sharing. Thank you, SM Rod. Si Ate Jo, SJSP Jo na po. Ang mahiwagang katanungan ay, ano ang pinakamalaking struggle na pinagdaanan mo
bago mo na-reach ang goal? Tissue, please. Joke lang. Grabe. Pinaka-struggle po siguro namin, para sa akin, yung pagtitiping namin ni Mike. Kasi syempre, mainit, tas umulan, nakamotor lang kami. Tapos, mayroon kasi minsan na client na hindi siya mapakali sa isang project lang. So, gusto nilang lumipat pa ulit ng ibang project, which is sinasamahan namin. Yun lang naman yung nakikita akong struggle namin. Pero the rest po is masayang tripping na kasi mostly naman po is reservation yung ending ng tripping nila. At saka, kahit naman po magpapalit-palit sila ng project, okay lang yun kasi ibig sabihin, hinahanap lang nila yung perfect perfect home para sa kanila. Ayun lang po. Umabot po ba ng 1 minute? Pasok. Pero dahil dyan continue, Kuya Nicholas, ikaw naman po. Wag ka mo na bumunod. Gusto namin marinig. Tama ba? Gusto nyo yung marinig? Ano ba ang struggle ng isang ako si Nico? Okay. Sagutin nyo naman po. Tissue. Kailangan natin. Okay. So, para sa akin talaga, as a full-time graphic artist, is talaga yung time yung pinaka-struggle ko. Simula pa lang nung pumasok ako dito sa Yesland. Kasi, every weekend lang talaga ako nag-aalat ng time for tripping. Pero, ginagawan ko talaga siya ng paraan. So, proper time management lang talaga kahit medyo struggle ako. And then, ayun, ang ginagawa ko din, pag may tripping si client na Monday to Friday, ayun, nagsasacrifice talaga ako ng leave. Kaya ngayon, wala akong leave ngayon. Naubos na. Naubos na yung leave ko. Pero ayun, masaya naman kasi may resulta naman doon sa mga tripping. Buti na lang, next year pa yung Siargao, may pang-leave pa. Ako, si Nico. Excited kaming makita one day na bumili ng sasakyan sila Ate Jo and Kuya Mike. Dahil yung struggle na ngayon nakamotor sila, ang hirap nun. Paano pag umuulan, di ba? Basa. Hindi naman basa lahat, pero syempre nakakapote and all. Si Kuya Nico naman, paano po pag nag-full time to sa Yesland? Di ba? Ang struggle niya is time. So, napapatingin na. Sige, pag SD, di ba? Pag SD na, si ako, si Nico. Palakaman natin sila while Ito talaga yung proof na si Jess Nico talagang totoong Superman. Kasi namamanage niya yung oras niya. Pagkatapos nito, lilipad na siya agad sa tripping. Ganun kabilis. Grabe. Ibang klase talaga siya. Ayun. Ginawang Superman. Pero, yan. Thank you po. Next po. Anong maibibigay mo na advice or tips sa mga gusto pang makasama sa Siargao or Hong Kong trip next year? Sino gusto makasama ng Siargao? Meron ba? Ayan. Sino gusto makasama Siargao? Actually, naalala ko, kasi nga, nandito na ako sa ibang status nung part ng selling ko, no? Pero going back nung dati, naalala ko, it's all about energy talaga. Kaya ako always looking for energy. When you're down, look for energy. When you're up, look for energy. If you're up, nandoon ka sa taas, maghanap ka ng dadagdagan ng energy mo. Kasi energy is truly needed wherever you are. Nararamdaman ng client, nararamdaman yan pag sigot sa chat, nararamdaman yan over the phone. So, sabi nga nila, where the energy flows, that's where the money flows. Kung mahina yung energy mo right now, down ka, paano papasok benta? So kailangan mataas ang energy natin lagi. What's the word? Energy! Parang walang energy Isa pa, what's the word? Energy! Nag-practice sila. Okay. Game po. Nanginginig. Ano kaya? Okay. What's the best trait or attitude do you think you have that is the reason why you achieve sales target? Ayun, thank you. Parang yun. Next question. Thank you. Palagi ko kasi yung sarili ko talaga is excited talaga ako kasi excited talaga ako sa pangarap ko. Nakikita ko yung sarili ko na na-achieve ko na yung goal ko kahit hindi pa. Ganun ako ka-excited. And then, kapag
iniisip ko na 10 years from now, yun na yung buhay na gusto ko na na-achieve ko na. Na-excite na naman ako. So pag-isip ko pa lang sa umaga, excited na ako. Sobrang yung energy na binibigay ko kasi naniniwala ako na tulad ng sinabi ni Bro Arman, kung saan may energy, nandun din yung pera. Kaya excited ako palagi. Thank you. Naramdaman niyo po ba yung energy sa pagsagot ni Auntie Carol? Sobrang taas po ng energy nito. Kapag nagte-train siya sa Batangas office, parang tumatagundong po yung full training room. Ganun po kataas yung energy ni Auntie Carol. Thank you so much. Next po, Kuya Rod. Yan. Nasaan Rod? Eto na. How do you feel now that you are able to hit the qualification for annual incentive trip? And bakit continuous ka pa din sa pag-close ng sales? Wow. Yung energy. Siyempre, sobrang saya. Kasi first time kong ma-hit yung, yung annual incentive ni Yeslan. So, sobrang masarap kasi at masayang kasama yung mga taga-Yeslan. Promise, pangarapin yung makasama. Tapos, ano ba? Kasi last year, pinangarap kong makasama kaya lang kinapos ako. Kaya ngayon, thank you Lord kasi makakasama ako sa annual incentive ni Yeslan. Continuous pa rin ako sa pagpo-promote or pag-bibenta kasi gusto ko may budget kami next year. Ayun. Tsaka para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya! Thank you, SM Rod, and congratulations po. Next po, ayan, kumuha na. Si Annie. Sige po. Question ay, favorite thing or part as a real estate salesperson in Yesland Region? Siyempre, bukod dun sa closing, yun naman lahat ang favorite natin, no? Sinasagot nila yung question. Huwag mo silang papakinggan. Kung ano sa'yo. Sige, go. Hindi, oo. Real talk. Siyempre, yung pinakagusto natin is yung 50th and 30th na email yung ating mga commissions. And then, apart from that, yung ginagawa natin as a real estate salesperson, tuwa ako umaten sa mga PKS. Palagi kong binibiro yung mga friends ko dito na tara, kakain tayo ng McDo, attend tayo ng Amaya, mga PKS. So yun, kasi pag ako umaten sa mga ganon, and nag-enjoy talaga ako dito sa ginagawa ko sa Yesland. Thank you, Auntie Annie. Gusto nyo rin po bang makareceive ng incentive tuwing 50th and 30th? Ay, ayaw nyo? Ayaw nyo? Incentive and commissions? Ayaw? Gusto, syempre. Okay. Was there a time na gusto mo nang gumiba up? And kailan and bakit nagtuloy ka pa rin? O, tissue? Parang kanina pa natin inaan si, ako si Nico. Ulitin ang question. Ulitin natin ang question. Sige, ulitin. Ulitin po ba ang question? Sige, ulitin daw po. Was there a time na gusto mo nang gumive up? Bakit at kailan yun? And bakit hindi ka nag-give up? Very good. Okay. Yun. Pero nung pumasok ako kay Yesland kasi, talagang walang time honestly na nag-try akong gumive up dito sa Yesland. Kasi before ako pumasok, sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko munang baguhin yung sarili ko bago ko ulit pumasok sa ibang industry, which is eto nga real estate. Kaya, yes, may struggle, pero nasa mindset ko na hindi ako mag-give up kahit anong mangyari. Kasi eto na yung nakikita ko or cleared na sa isip ko, clarity nga, na eto na yung magbabago ng buhay ko. At ng pamilya ko. Thank you! Ayan, and dalagdagan na yung motivation ni Daddy Nico. Grabe yun. Mas tumaas yung pangarap. Tama po ba? Ayan. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Maraming salamat. Palakpakan naman natin yun. Thank you for sharing that. KJSP Talk. Ilan na? Madami pa ba? Meron pa po ba?
Last, okay. Okay. Broker Army. Okay. Sige po. Oh, sorry. Okay. Are you happy with your current total sales achievement this year? Or you are aiming for more since may 3 months pa before our success convention? Wow. Ay, siyempre naman po. Ayan. Sobrang happy ko sa current sales ko ngayon. Kasi tulad nga po ng lagi kong sinashare, hindi ko naman po talaga ina-expect na ganito yung magiging career ko sa Yesland na talagang monthly may sales ako. Thank you, Lord. So, syempre, dahil na-hit ko yung goal na hindi ko talaga ina-expect, which is, thank you, Lord, kasi 100M na ako today. Wow! 100M today po, as gift. Kasi naka-close ako ng reservation kanina bago umattend. Wow! So, mas lalo akong ginanahan for the remaining 3 months. Mas gagalingan ko pa para mas masaya yung Pasko and yung 2026 ng family ko. Ayun po. Thank you. Kaya more benta to us. Thank you, Jess. 100 million. Palakpakan ulit nga natin yung family. Ilang months na? In just 9 months. 100 million yung nagmomotor kanina. Diba? Sino nyo yan? There is no excuse. Kumbaga, congratulations. Umabot ba ng 1 minute? Parang gusto kong pakinggan umabot. Pero magandang pakinggan yung katabi. Parang magandang... Ano po, Atlas si Alice. Siyempre, happy and thankful ako dun sa sales ko, pero hindi dun natatapos. Gusto ko pang madagdagan. Kasi meron akong mga naging decision this year na kailangan kong paghandaan next year. Thank you so much, FBI. Bitin nyo na. Parang bitin. Pero, hindi na natin ipapag. Sige. Next question. Well, thank you for sharing, yes, si Alice. Next question. What motivated you to achieve the sales target this year? Pakasal tapos sa target ko personally, actually. Kasi nga, dami nangyari sa family. So, na-sideline ako for about 3 months na, 4 months. So, medyo, right now, pabalik na ako magbenta. Actually, ang target ko right now is different. Hindi na ako volume, more on. Ang target ko is parang hitting more general brokerage for the year. So, for this year, parang nakaka-4 pala or 5. So, below target ko pa yun. Para lang maintindihan nyo, more on ano na kayo, more on, I just want to, personally, may personal goal ako just to show other people dito sa Yesland na kaya. So kaya gusto kong maparami general brokerage so that pwede ko rin may turo eventually. Kasi nandun na ako sa part of selling ko. Hindi na ako dun sa volume. Thank you. Thank you, Broker Arman, for being such a good example para sa lahat. Maraming salamat. Dahil dyan, ubos na po, no? Ubos na ang ating mga katanungan. Sa audience naman tayo pumunta. Mahaba pa yung oras. Sinay ko, parang kaya pang isa-isahin tong mga to, ang ating mga panelists. Start tayo sa top seller muna. Sino po kaya dito yung gustong magtanong sa ating panelists? Huwag kayong matakot sa okay, kahit sino po. Ay, gusto ko yan. Okay, dun po. Ayan. Si Papa Jen. Tapos Papa Jen, pipili ka kung sino yung gusto mong tanongin dito. Yes, meron na akong I have someone in mind. Ayan. Para kay QSM Joe, yung tanong ko. Gaano kalaki yung participation or yung masasabi mo na na-achieve ko tong level of sale ngayong year na to dahil kay Mike, your partner? At saka, do you think na kaya mo bang gawin to without Mike in your life? Pinapahiyak na yung talagang leader mo talaga yung Broker Arman, parang tinutuwa nila yung pwedeng magtanong about love life. Para makatod sa huli. Hindi. Siyempre, napakalaking participation ni Mike kasi kung hindi mo Asan si Mike? Kuya Mike, where are Wala. you? Siya kasi yung taga-set up nung ads namin, tapos ako yung taga-reklamo lang kapag parang hindi ko gusto yung ads, ganyan.
kidding aside, si Mike talaga yung malaking part ng achievement ko dito sa Yesland kasi dalawa kami eh, hindi naman ako isa lang. Doon naman sa tanong ni Papa dyan kung kaya ko. Siya, feeling ko naman, I don't know, hindi ko masagot, pero dinrate na ako ni Mike eh. Kaya ko na lang ako na lang. Pero syempre, iba yung presence niya, mas maganda kung kasama ko siya. Kasi dalawa kaming bumuo ng pangarap dito para sa family namin. Hindi ko naman po na magagawa kung wala siya. So, konti-konti na lang malapit na yung dream car namin. Naka-check out na siya, parating na. Manang-manang sa leaders, sinilalanan ko. Kasi ako, please. Grabe yun! Gusto ko mga ganong katanungan pa guys. Meron pa ba? Meron pa tatalo sa katanungan ni Boy Abunda? Meron ba? Ayun, ay gusto ko yan. Gusto ko yan. Tayo ka naman dyan. SM Rose? Simple lang yung tanong ko. Para kanino po muna? Sige. Parang kay SD Alice. Talagang pinapaiyak na talaga. Tissue. Okay. Tanong ko lang, ano po yung malaking pinaghahanda? Pinulit. Sorry, Esmeralda, sabi ko kanina kahit ano eh. Kahit na ano. Kung okay lang i-share. Oo. Kasi start ko na nga this year yung pagpa-renovate nung shop ko. So medyo malaking amount yung ilalabas ko. And kaya kailangan kong magtanim maigi this year para in the next coming years meron akong aasahan. Makakad na. Ang investment ang kasagutan. May aasahan sa SD Alice at ang family. Parang gusto na yung sabi ni SD Carol. Siyempre, ayaw. Sige po, next. Baka may question po. Na kayo mahiya? Okay lang yan. Ayun! Po, si SD Red. Iba naman po kapag natanong na, iba naman. Same person sa atin ang nahan lang ako. Sorry. Ano sa kanya kasi talaga itong tanong. Sorry na. Si Alice. Tingin mo po. Si Alice namin. Para sa itong question, sa tingin mo, mas nadami ba yung sales mo kapag nagkaroon ka ng bago lalo? Solo ako. So, kung hindi na rin naman ako nag-expect, okay na ako. Kaya ko, kahit ako lang. Okay na yung iba dito. Wala na. Kailangan magsagutan. Pero thank you po for sharing it to Alice. Next. Last 1, 2, 3, 4. Ayun, broker ni... Iba naman, broker ni Gawag naman sa SD Alice tapos na siya. It's my life now. Hindi na makakalimutan ni broker Nick yan habang buhay. Pagtatanong po ako kay Attorney Kisi. Attorney, mga 20 years from now po, ano po bang, pag tinanong po kayo ng anak nyo kung ano daw po ang na-achieve nyo sa real estate po, ano po ba yung sasabihin nyo, Attorney? Isagot lang po, Attorney Kisi. Saka po, saan nyo po ba nabili yung makita mo sa bahay? Iba talaga. Okay, Attorney, go! Grabe, ang ganda ng tanong. Sa akin, hindi ko ma-share yung mga materialistic na bagay dun sa anak ko eh. Pero yung journey or yung
pinagdaanan ko dun sa 20 years na yun, tingin ko, sobrang laki na nagbago dun sa akin. Self-development talaga yung i-share ko dun sa magiging anak ko. Kasi, ay talaga yung ma-share ko, more on self-development. Kasi, dun pa lang, panalo ka na eh. Kumbaga, to follow na lang yung mga pera, money, and material things. Material things. More on ano talaga, characteristic and, ayun nga, yung self-development. Parang meron ba, JSP Nico? Sasabihin mo dun sa anak mo 20 years old, nagkaroon ako ng legacy sa Yesland. Kasi dahil sa Yesland, naging si Superman ako. Ayun! Ay, isa pa pala, dahil sa Yesland din, mas napalapit talaga ako kay Lord. Ay, talaga. Ayun, the best. Ayun talaga. Ayun talaga. Ang ganda ng question. Thank you po for that. Ayun ba? Meron pa pala. Shopee lang po. Shopee. Si Atty. nagsa-Shopee. Pero ang ganda ng question, lahat tayo pwede natin pag nilayan yun, di ba? 20 years from now, nasa na tayo, sino na yung mga kasama natin and all, ano nang nangyari sa buhay natin, may nangyari ba sa real estate journey natin, ano nabunda, na-develop and all. Again, ang sarap lang niya, yan. Very good. Thank you po. Thank you sa question. Next po. Ay. Thank you po. Bali, yung questions ko lang po sa inyong lahat na nakupo ngayon dyan is, ano po? Sige po. Ano po ang maibibigay nyo advice sa mga seats at ASP ng mga bago pa na nagsisimula sa real estate industry? Paano po kami magiging katulad nyo na nakaupo ngayon dyan at makamit din ang inaasam na tagumpay? Question mo. Pero Broker Arman kanino tayo? Broker Arman ko na lang. Broker Arman. Broker Arman. Bakit ako? Ay, lahat na daw. Yan na yung last question natin. For ano, ayan. Yung mga hindi pa nagsasalita. Ayan, okay. So, paano mapunta dito? Kasi dalawa yan eh. Dalawa yung sagot dyan. Yung matino, hindi. Ano lang, for me, dapat, number one, dapat may baon ka na why. Kasi kung wala kang dahilan para gawin to, di ba tulad niyan, si Joe, pati si Mike, family nila, si Daddy Nico, daddy na siya, hindi na siya si Nico. Diba? Si Ate Carol, di ba yung asawa niya nasa abroad. Si Kuya Rod, hindi ko alam si Kuya Rod eh. So, dapat number one, may dahilan ko kung bakit mo siya ginagawa. Bakit? Kasi sobrang dami mong pagdadaanan, paano mo lalagpasan, di ba? Kasi pwede ka na sumuko ka agad eh. Pero wala kang tamang dahilan, bakit mo siya pagpapatuloy? So para sa akin, yun yung importante. Tapos, syempre, mas higit pa doon, kailangan maintindihan mo na hindi mo siya magagawa pag wala si Lord. Kasi, pwedeng magaling ka, pero hindi naman niya ibibigay sa'yo eh. Bakit? Kasi hindi ka malapit sa Kanya or hindi niya favor sa'yo. So dapat naniniwala ka na nandyan si Lord, tutulungan ka kaaga. Iaakay ka kahit hindi ka kasing galing ng kahit sino pa man dito. So sa akin, napaka-importante lang. Yun lang. Thank you po. Ano daw ang why mo, Kuya Sandro? Sa akin, kailangan siguro bilang sit pa lang tayo, yung commitment, no, number one kasi sa akin yun. Kasi lagi ko sinasabi sa team ko na si Yesland kasi para sa lahat, pero hindi lahat para kay Yesland. Diba? So ibig sabihin, kung committed ka dito sa journey mo bilang real estate salesperson, so gagawin mo yung best mo, di ba? Kasi once upon a time, 3 years ago, katulad nyo rin, nandiyan lang din ako eh. Nanonood lang din ako sa mga in-interview dito. Pero sabi ko sa sarili ko, one day, ako na yung mag-inspire yan. Siguro yun,
maging committed tayo doon sa pinasukan natin. Kasi ang skills natututunan. No? Kapag ka gusto mo, lahat natututunan, lahat magagawa. So, yun lang. Thank you. Ganda. Thank you po. Si Carol. Easy. Dave. Ayun na. Kasi, dahil tayo may pangarap, gano'n. So, ako kasi, gusto ko 10 years from now, gusto ko magpasalamat yung sa sarili ko, na may nagawa ako eh. Kasi, 10 years from now, hindi ko alam kung ano na ako, kung kaya ko pa ba. So, binibigay ko everyday yung best ko, kasi hindi ko alam kung buhay pa ako bukas. That's why, binibigay ko to, ginagawa ko to, dahil gift ni Lord yung buhay ko at tinetreasure ko talaga ng gusto yung pagbigay niya ng Yesland sa akin. Ayun, thank you. Okay, nakakatash naman yung FD Caro. Appreciate. Ituloy-tuloy na natin. Sige po, FD Alice. Ayun, syempre, at sabi ni Broker Arman, yung why mo, and kay God, then kay SM Road commitment, pag meron ka nun, syempre importante, you have to take action. Kasi kahit committed ka pero wala ka nang ginagawa, committed ka lang sa salita. You really have to take action para magkaroon ka talaga ng result. And lagi nyo isipin na iba-iba yung ano natin. Yung iba mabilis nilang nakukuha, yung iba matagal. Siguro, lagi yung tingnan nyo rin yung ibinibigay nyong tingnan nyo yung ibinibigay nyong effort kung bakit sila mabilis, bakit sa'yo matagal. And yun, matuto kayo dun sa mga idol natin dito sa Yesland, kung ano ba yung path na ginagawa nila, bakit sila nagpo-produce ng gano'n. Sales. Yes, Alice. Destino. Sa akin naman po, syempre, yun nga po yung biggest why. Lagi natin siyang iisipin. Bakit ba tayo nandito? Hindi naman po yun para sa sarili lang natin, kundi sa family. Also, kung nasan man po kami ngayon mag-asawa, pinaghirapan po namin yun. Hindi po namin siya basta pinag-usapan, sinulat, or hiniling kay Lord. Nag-take action po kami kasi eager kami ma-achieve yung mga goal na sinet namin. Syempre, dahil yun sa pamilya namin, may goal talaga kami. Mas mapaganda yung buhay namin or alam namin kung ano yung deserve na buhay sa buhay namin sa future. So, lagi lang po tayong mag-take action at saka lagi natin balikan yung biggest why natin. Kasi napakalaking factor po na meron tayong biggest why kasi sila talaga yung reason kung bakit tayo nagsisikap. Ayun lang po. Yes, thank you, JSP po. Sa akin, listen talaga dun sa mga leaders natin, same kay Broker Arman. So pag nag-share talaga siya, pag sisling talk, talagang nagja-jot ng notes ako na kung ano ba yung gagawin ko, i-apply ko kaagad, ayun. Kumbaga yung learning, hindi lang dapat siya maging knowledge. Kumbaga dapat i-take action mo para magkaroon ng resulta. Ayun yung pinaka-ano ko. And then, be humble, laging matuto sa mga trainings, attend kayo lagi ng trainings, kahit paulit-ulit, kasi nga yun nga, repetition is the mother of all skills. So, ayun lang yung advice ko sa mga seats, and then, ayun, magpasalamat lagi tayo kay Lord na nandito tayo sa Yesland at hindi tayo pinapabayaan. Thank you, Jess. Maraming salamat. Palakpakan natin sila, Weiler family.